ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi bulag ang pag-ibig, lalo na kung nakalaan ito sa tamang tao. Kaya nga kahit na ano pang kakulangan natin ay hindi yun hadlang para magmahal tayo at mahalin. Ikaw kabarangay, meron ka bang minamahal? Dear Papa Dudut, bata pa lamang ay lagi nang sinasabi sa akin ng lola ko na wala daw sukatan ang pag-ibig. Ibig sabihin, kapag nagmahal ang tao ay hindi nito tinitingnan ang pisikal na katangian ng taong minamahal niya. Kumbaga ay tinatanggap niya yon ng buong buo, lalo na kung hindi na yon mababago pa. Siyempre naniniwala ako sa lola ko dahil akala ko kasing bait niya ang lahat ng tao. Yun bang tanggap niya kahit na ano pang kakulangan mo basta mabuti kang anak at may respeto sa mga magulang mo? Kaya lang noong nagkaisip na ako at medyo nasakta na ang puso, doon ko napagtanto na may sukatan pala ang pag-ibig. Bago ko po ipagpatuloy ang istorya ko ay pabati muna ng isang magandang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako po si Joseph o mas kilala sa alias kong Jambo, taga Santa Rosa, Laguna. 32 years old, isang cook at negosyante na may pinapatakbong kainan kung saan ay gumagawa at nagbebenta kami ng pizza at pasta na sinimulan namin ng best friend kong si Omar. Matagal na talaga naming pangarap na mag-business nitong si Omar. Simula noong nakaipon kami sa pag-call center agent. Iklaro ko lang na local call center yung napasukan namin. Natanggap kami ng isang local business dito sa Pilipinas. Kaya mga Pinoy din ang tumatawag sa amin. Ang bait nga nila roon kasi tumatanggap sila ng empleyado kahit na high school lamang ang tinapos. Pasyon namin pareho ni Omar ang pagluluto kaya nag-decide kaming sumugal sa pagbibusiness at nagsimula lang kami noon sa kiosk at isang oven. Hirap na rin kasi ako sa biyahe noong pumapasok ako sa call center dahil sa kondisyon ko. Maliit kasi ako, Papa Dudut. Kung tawagin ay bansot at madalas natuksuhing unano. 4 feet flat lamang kasi ang taas ko. Pero masipag naman akong tao, Papa Dudut. Noong nasa call center pa kami ni Omar ay lagi akong umaangkas sa motor niya para sabay kaming pumasok sa trabaho. Pero kapag di pareho ang shift namin ay nagko-commute po ako. Bagay na medyo challenging sa akin dahil sa kalagayan ko. Malaki raw ako noong pinanganak kaya binigyan ako ng palayaw na Jumbo. Pero noong papalaki ay doon na napansin na maliit ako. Nakakatawa nga nung una kasi Jumbo ang palayaw ko pero bansot naman ako. Simula pagkabata, tampulan na ako ng tukso. Lalo na ng mga kaklase ko sa eskwelahan. Kaya high school lang ang tinapos ko kasi medyo na-trauma ako sa klase ng panunukso sa akin. Mahirap lang din ang pamilya namin at maaga akong naulila sa mga magulang noong magkasunod na namatay sina nanay at tatay dahil sa karamdaman. Buti na lamang at meron akong super lola na nagtaguyod sa akin. Kaya nangako ako sa sarili ko na hindi ako susuko hanggat hindi kami umaasenso at hindi ko nabibigyan ng malwang pamumuhay ang lola ko. Tumal naman ang pizza natin ngayon. Hindi kasi tayo active sa business page natin sa Facebook. Baka kulang tayo sa engagement kaya hindi dinadag sa paninda natin.
Ang sabihin mo, dumarami mga kakumpetensya natin. Kailangan talaga natin mag-imbento ng bagong flavor na pasisikatin para naman maengganyo na bumili sa atin yung mga tao. Ganun naman sa negosyo. May mga araw na malakas paninda mo, der naman yung ganito, matumal. Pero ayos lang, kasi pag pinagtsagaan naman natin to, alam ko balang araw, maikilala rin itong tindahan natin ng pizza at pasta. Alam mo tol, pag ikaw talaga nagsalita, gumagaan loob ko. Sigurado bang paggawa ng pizza at pasta yung gusto mong i-pursue? Oo naman, bakit hindi? Baka kasi gusto mo magpalit ng ginagawa. Maging motivational speaker ka kaya? Alam mo naman passion ko na talagang pagluluto kahit maliit pa ako. Ay, maliit pa rin pala ako hanggang ngayon. Ay, nga pala tol, kumusta yung bebot mo? Bebot? Oh, yung sabi mong sexy, chinita, maputi, makinis ang balat, blandang buhok. Yung mukhang imported na kachat mo. Di ba magkikita kayo nun? Natuloy ba? Oo, natuloy naman. Natuloy pala eh, ba't wala kang kinukwento? Nakakasama ka naman ng loob, tol. Drama mo, di bagay sa'yo, uy. Magkwento ka na lang habang wala pa tayong customer. Ano ba ikukwento ko wala namang nangyari. Lupit talaga nitong tol ko. Gusto may mangyari agad sa unang kita pa lang ng bebot niya. Pinagsasabi mo, hindi ganun yun. Biro lang. Alam ko namang good boy ka eh. Mana ka sa akin. O ano na nga, paano wala nangyari? Nung nakita niya kasi ako, biglang naging cold siya. Hindi na siya sweet katulad sa chat. Tanong sagot na lang, ganun. Hala, nagulat ba siya kasi… Unano ako? Bakit, di ba niya alam? Alam niya. Sinabi ko naman sa kanya, kaya lang, hindi pa rin yung garansya na magugustuhan niya ako pagkatapos namin mag-date. Tama nga ako, kasi kinabukasan, binlock niya na ako sa messenger. Ni walang goodbye? Block agad? Oo. Lakas naman ang amats nun. Hayaan mo na. Hindi naman natin mapipilit ang isang tao na magustuhan tayo kung ayaw nila sa atin. Pero kung umasta siya nun para magjowa na kayo. Sabi mo pa nga, di ba, nag-I love you siya sa'yo? Oo, tapos nadala ko. Akala ko kasi magkaka-girlfriend na ako ulit. Kaso wala. Bokya. Hirap talaga pag ganitong di normal. Anong di normal pinagsasabi mo? Maliit ka lang. Pero normal ka pa rin sa paningin namin ng lola mo. Pati na rin sa paningin ng iba nating tropa. Yung tumitingin sa'yo at nanguhusga na para bang may mali sa'yo, sila yung hindi normal. Salamat. Pinagaan mo loob ko. Pwede ka na rin pala maging motivational speaker eh. Malaki kaya kita sa ganun? Kasi kung oo, sige, papatusin ko na. Sira, kailangan kita rito sa negosyo natin. Ay, may naisip ako tol. Ano yun? Pansin ko kasi parang kulelat lagi yung love life mo pag ikaw ang dumidiskarte. Kaya, hayaan mo ako na maging kupido mo. Ako napapana sa noo ng babaeng magkakagusto sa'yo. Pwede ba Omar, tigilan mo ako? Ikaw pa didiskarte para sa akin wala ka nga rin jowa. Ay nako tol, kung ayaw mong maniwala na kaya ko, problema mo na yun. Basta, sisiguraduhin kong makikilala mo na yung babaeng magpapatibok sa puso mo. Yung babaeng mamahalin ka na parang ikaw na lang yung natitirang lalaki sa buong mundo. Aga-aga mo naman magpantasya. Oh, mukhang may customer na tayo. Buti pa, magtrabaho na lang tayo. Bago pa ugat ko sa noo yung tumibok dahil sa kalokohan mo. Bahala ka. Basta sureball ako na magkakajowa ka na. Kahit nabansot ako, sabi nila ay may itsura daw ako. Kaya naman meron din akong mga naging girlfriend papadudot. Kaya lang, 1 buwan lang ang pinakamatagal kong relasyon kasi madalas ay pineperahan lang ako. Nakakatawa nga na hindi naman ako mayaman pero gusto nila akong perahan. Medyo kasalanan ko rin siguro. Sobrang insecure ko kasi sa kabuang pisikal ng itsura ko. May itsura nga ako pero bansot ako at ipit ang boses ko. Kaya kung anong kakulangan ko sa pisikal na katangian, binabawi ko sa pagbibigay ng regalo. Doon ako sinamantala ng mga nakarelasyon ko. Bigay todo naman ako sa pagbibigay sa kanila ng kung ano-ano. Pero sa huli, magigising din sila at matatauhan. Kalaunan ako ang iiwanan. Kaya papadudot tinanim ko na lamang sa isipan ko na hindi na talaga ako magkaka-love life at tanggap ko yon. Tulad ng marami ay pangarap ko rin na magkaroon ng sariling pamilya. Pero pahirapan talaga ang humanap ng babaeng tatanggap sa pisikal na itsura ko. Kaya nga hindi na ako umasa sa sinabi ni Omar na mag-aalakupido siya para magka-girlfriend na ako.
Hinayaan ko na lamang siya sa plano niya at kunwari akong sumang-ayon. Sa isip ko ay baka bored lamang yung kaibigan ko, pero laking gulat ko nang sabihin niya sa akin may gusto raw makipag-blind date sa akin. Since blind date, wala kaming ideya sa itsura ng isa't isa. Umasa na lamang ako na hindi siya magulat o mandiri kapag nakita na niya ako. Sa totoo lang, ayoko na talagang sumipot sa date na yon, pero mapilit itong si Omar. Kaya sabi ko sa sarili ko, sige, pagbibigyan ko na lamang. Aaminin ko na medyo na-excite ako ng konti kasi noon na lamang ulit ako makikipag-date. Kaya nga hinanap ko kagad at plinansya yung paborito kong damit at pagkatapos ay nagpapogi ng husto. Para naman magmukha akong katanggap-tanggap sa mata ng makakadate ko. Noong gabi ng date namin, kabado ako nang ihatid ni Omar sa restaurant kung saan kami magkikita ng babae na nagngangalang Pilar. Wow, ang ganda naman dito sa restaurant na pinagdalan mo sa akin. Yung totoo, si Omar nakadiscover nito. Sabi niya maganda raw dito, saka masarap yung pagkain kaya dito niya tayo dinala. Talaga? Mukhang tama nga siya. Pero alam mo kung ano pa yung maganda bukod sa restaurant na to? Ano? Yung nasa harap ko. Ikaw. Ay, ang corny naman. Corny na pala pagsasabi ng totoo. Eh di salamat. Wala eh, nagagandahan talaga ako sa'yo. Huwag mo na akong binubola dyan. Sige ka, baka maniwala ako. Maniwala ka lang. Pagkakita ko nga sa'yo kanina, para ako naging estatwa. Di ako nakagalaw. Ganon? Oo. Baka sabihin mo na naman na corny ako ha. Hindi na. Hindi ko nasasabihin corny ka. Sa totoo lang, nagugwapuhan ako sa'yo. Naku, salamat. Pinaghandaan ko talaga ng gusto tong pagkikita natin. Kahit na nung una, hindi ako naniniwala kay Omar na mahahanapan niya ako ng kadate. Hala, bakit naman hindi ka naniwala? Inuhusgahan kasi nila kaagad ako. Saka, sino ba naman gusto makadate yung unano na katulad ko? Ako, gusto ko. Tsaka bakit naman hindi kita magugustuhan? Eh nung una pa lang, ramdam ko nang mabait ka. Kawalan nila kasi hindi ka muna nila kinilala. Hayaan mo na sila ng mga nanghuhusga sa'yo. Ang mahalaga, hindi ka gumagawa ng masama. At saka hindi ka nanlalamang ng tao, no? Salamat Pilar, kasi naiintindihan mo ako. Oo naman, walang kaso yun. Ano ka ba? Ano nga palang pinagkakaabalahan mo sa buhay? May pinapatakbo kaming tindahan ng pizza at pasta ni Omar. Magkasosyo kami at kami rin yung gumagawa ng pizza at nagluluto ng mga paninda namin. Wow, nakakabilib naman. Business-minded pala kayo. Matagal na namin pangarap yung negosyo namin na yun. Kaso syempre, may mga araw na malakas. Meron ding matumal, pero ayos lang naman. Ganun talaga ang negosyo, parang sugal. Sabi ko nga kay Omar, tsagain lang namin hanggang lumago at umasenso yung negosyo. Ang lakas ng fighting spirit mo. Tsaka gusto ko yung pagiging positibo mo. Kahit maliit ako, matapang naman ako. Wala naman sa tangkad ang katapangan. Pero masaya ako na buo yung loob mo. Basta huwag ka lang makikipagbasagan ng bungo sa ibang tao ha. Ibang klaseng tapang na yun. Pwede ka nang masaktan. Siyempre, di naman ako basagolero. Turo sa akin ng lola ko nung bata pa ako. Gamitin ko lang daw tong kamao ko para protektahan yung mga taong mahal ko. Hindi para makipag-away kung kani-kanino. Kaya yun, dala-dala ko yung bili niya hanggang pagtanda ko. Kaya lalo kitang hinahangaan eh. Ibang-iba ka sa lahat ng mga lalaking nakadate ko. Karamihan kasi sa kanila medyo mayabang tsaka may pagka-judgmental. Hindi na siguro mawawala yung mga judgmental na yan. Pero ang importante, alam natin yung halaga natin bilang tao. Oo naman. Salamat kasi pinaalala mo sa akin yan. Walang anuman. Oh, paano? Kain na tayo? Medyo lumalamig na kasi itong pagkain natin. Sige, magkwento ka pa. Anong gusto mo ikwento ko? Kahit na ano, yung tungkol sa lola mo. Nako, matatawa ka rito. Aminado akong nagulat ako nang makita ko si Pilar. 4 feet 4 inches ang height niya. Mataas lang siya sa akin ng 4 na pulgada.
Oo, Papa Dudut. Pareho kaming maliit ni Pilar. Pero bukod sa pagkagulat ay hindi ko rin napigilan ang sarili kong mamangha sa angkin niyang kagandahan. Para siyang diyosa na nahulog mula sa langit. Pagpasok niya sa resto at nang magtama nga ang mga mata namin ay sinalubong niya agad ako ng matamis niyang ngiti dahilan para matunaw sa labis na kagalakan ng puso ko. Ewan ko ba, para akong nanigas ng sandali at naging tuon. Bukod sa magandang mukha ni Pilar ay masarap din siyang kausap. Talagang Pilipina rin ang datingan niya na hindi makabasag ng pinggan. Pero sa totoo lang, kahit na nakaka-starstruck ang ganda niya ay mabait si Pilar at komportable akong kasama siya. Hindi ko kailangang magpanggap. Yung bang hindi ko kailangang magkunwari na ibang tawa ko para lamang magustuhan niya. Nag-uumapaw sa tuwa ang puso ko nang sabihin niya na hinahangaan niya ako ng husto nung kinuwento ko kung ano ang pinagkakaabalahan ko. Masasabi ko na nag-enjoy ako sa date namin yon at pagkatapos ay umasa ako na masusundan pa yon. Papa Dudut, bago matapos nga ang date namin ay hindi ko na pinalagpas pa ang pagkakataon na hingin ng number ni Pilar, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matapos kong hingin ng number ni Pilar ay nagsimula na nga kaming magpalitan ng text message. At aminin kong hindi maalis ang ngiti sa mga labi ko sa tuwing lumilitaw ang pangalan niya sa cellphone ko. Para akong teenager kong kiligin at hindi ngayon nakaligtas sa matinik na mata ni Omar. Lagi niya akong inaasar at tinatanong kung ano na ang balita sa amin ni Pilar. Noong sinabi ko na mabuting magkaibigan lamang kami ay hindi naniwala ang loko. Pinagpilitan pa rin niya na digahan ko na si Pilar, lalo na noong aminin kong may feelings na ako para sa kanya, Papa Dudut. Kakilala ni Omar yung panganay na kapatid ni Pilar. Yon ang naging ugnayan nilang dalawa. Minsang naikwento ng kapatid ni Pilar kay Omar na hanapan daw nila ito ng manliligaw. Doon na nga ako sinet up ng blind date ni Omar kay Pilar. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi naman mahirap magustuhan si Pilar. Bukod sa magaganda niyang katangian ay ramdam ko yung sincerity niya. At hindi nagbago ang tingin at paghanga niya sa akin simula noong araw na makilala ko siya. Kaya nga hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa nang makumpirma ko sa sarili ko na mahal ko na siya. Agad ako nagtapat ng damdamin kay Pilar at sinuklian din niya ng parehong pagtingin yon. At nang simulan ko na siyang ligawan, sinabi niya sa akin na gusto raw muna akong makilala ng nanay niya. Tol, kinakabahan ako. Gusto raw ako makilala ng mama ni Pilar. Oh, anong problema dun? Siyempre ganun talaga kasi nililigawan mo yung anak niya eh. Alam ko naman yun. Kinakabahan lang ako kasi siyempre, first time ko na makikilala yung nanay ng nililigawan ko. Para ka naman di lalaki. Huwag kang kabahan. Dinadaga ka agad dyan maliit na bagay lang naman yun. Parang nung unang date nyo lang yan ni Pilar. Cool ka lang. Madaling sabihin, mahirap gawin. Tol, bilis mo naman panghinaan ng loob eh. Kung ako sa'yo, imbis na kabahan ako, paghahandaan ko na yung pagkikita namin ng future mother-in-law ko. Paghahandaan ko naman talaga yun. Ayoko mapahiya si Pilar pag pinakilala niya na ako sa mama niya. Pero kasi... Kasi ano? Paano kung kahit ginawa ko ng lahat hindi pa niya ako magustuhan para sa anak niya? Bakit naman di ka niya magugustuhan? Kasi kasi ganito lang ako. Ha? Anong ganyan ka lang? Kasi unano lang ako. Hoy, hindi ka unano. Maliit ka, oo. Pero ano ngayon? Di ka namang kriminal. Wala ka namang tinatapakang tao. Ang bait mo ang apo sa lola mo eh. Nagsisimba ka tuwing linggo. May pinagkakakitaan kang negosyo. At higit sa lahat, mahal mo si Pilar. Kaya bakit hindi ka niya magugustuhan dahil lang sa pagiging bansot mo? Naisip ko lang naman. Saka, hindi mo ko masisisi kung bumababa kumpiyansa ko sa sarili. Sana talaga hindi na lang ako pinanganak na ganito. Kaya siguro maagang nawala mga magulang ko kasi sumpa ako sa kanila. Lo, sino naman nagsabi sa iyo niyan? Yung mga nabubuli sa akin nung nag-aaral pa ako.
Sila yung mga sumpa at salot sa lipunan. Kasi naturingan nag-aaral pero mga ugaling balatuba. Nako, kung nandun lang ako, bibigyan ko sila ng leksyon eh. Yung leksyon na hindi nila makakalimutan sa tanan ng buhay nila. Hayaan mo na. Matagal na naman yun. Bigla ko lang naalala. Kung ako sa'yo tol, kalimutan mo na yung mga ganyang bagay. Hindi ka sumpa sa mga magulang mo. Maaga lang talaga silang kinuha kasi nagkasakit sila. Tsaka huwag ka na masyadong mag-overthink. Nagustuhan ka nga ni Pilar eh. Yung nanay pa kaya niya. Sigurado ako na magkakasundo kayo nun. Sana nga kasi seryoso naman ako sa panliligaw sa anak niya. Mahal na mahal ko kaya si Pilar. Alam ko. Nakakaumay na nga kayo minsan eh. Wow! Ikaw pa may ganang maumay eh. Ikaw nga nagpakilala sa amin sa isa't isa. Biro lang naman na nauumay ako sa inyo. Ay, totoo pala. Lalo na kapag sweet-sweetan kayong dalawa. Sus! Sabihin mo, inggit ka lang sa amin. Kamusta na ba yung babaeng nililigawan mo? Sabi mo, mapapasagot mo na siya ngayong buwan. Ayun, nililigawan ko pa rin. Pero parang tagilid ako. Kasi may isang naniligaw sa kanya eh. Tas mukhang mas type niya yun. Di na siya madalas mag-reply sa mga chat ko tapos medyo cold na rin siya sa akin. Pumayag magpaligaw sa'yo tapos tumanggap din ng ibang manliligaw. Tagilid ka nga dyan. Tigilan mo na yan. Di kanyang gusto. Awit naman tol. Sakit mo magsalita. Real talk lang. Hanap ka na lang ng iba. Baka lalo ka lang masaktan dyan. Sa bagay, tama ka. Bounce na ako. Baka di talaga ako para sa mga Pinay. Baka para talaga ako sa mga AFAM. Subukan mo. Wala namang masama. Ang problema ko lang tol, tong ilong ko eh. Baka magdugo ka ka-English. Sira, hindi yan. O siya, balik na tayo sa trabaho habang iniisip ko diskarte ko sa pagkikita namin ng mama ni Pilar. Sinong hindi kakabahan first time kong may pakilala sa nanay ng nililigawan ko? Alam ko sa sarili ko na kailangan ko yung paghandaan ng husto. Mabuti na lamang at suportado ko ni Omar at halos hindi na nga siya magkanda-ugaga sa pagpapayo sa akin ng mga dapat at hindi dapat gawin sakaling nandun ako sa bahay nila Pilar. Tinandaan ko lahat ng yon at naghanda pa ako ng husto mula sa gupit ng buhok hanggang sa damit na susuotin ko para mas ma-impress ko ang nanay ni Pilar, Papa Dudut. Counting background muna kay Aling Rosa na nanay ni Pilar. Single mother siya na nagtaguyod ng 3 anak at may pagka-istrikta, lalo na kay Pilar. Sobrang mapanuri si Aling Rosa pagdating sa mga manliligaw ng anak niya. Pero alam ni Pilar na mahal lang siya ng nanay niya at gusto lang siya nitong protektahan. Ayaw kasi ng mama niya na masaktan siya ng kahit na sinong lalaki. Sa bagay, overprotective rin naman sa akin ang lola ko kaya naintindihan ko ang mama ni Pilar. Saka sa isipan ko ay baka mas madali kay Aling Rosa na tanggapin ako bilang manliligaw ni Pilar dahil bukod sa mahal ko ang anak niya ay pareho pa kami na maliit. Hindi nagtagal ay dumating na yung gabi na pupunta ako kina Pilar para makilala ang nanay niya. Tinext lamang niya sa akin ang address ng bahay nila at inihatid pa nga ako roon ni Omar gamit ang motor niya. Gayak na gayak ako at nilagyan ko pa ng wax ang buhok ko para mas maging maayos. Oo nga pala Papa Dudut, meron din akong dalang mga rosas para kay Pilar at sa nanay niya. Ang gumulat sa akin noong pagkakataong yon, allergic pala sa rosas si Aling Rosa. Nagsimulang magtaray ang nanay ni Pilar dahil na-trigger ng dala kong rosas ang allergy niya. Hindi tuloy magkanda-ugaga si Pilar sa paghingi ng paumanhin sa akin dahil nakalimutan niyang sabihin ang tungkol sa bagay na yon. Nako, eto kasing si Jumbo eh. Buti na lang talaga na inuman ko agad ng gamot yung allergy ko kung hindi lumala. O ngayon alam mo na, sa susunod, wag ka nang magdadala ng rosas dito ha? Opo, pasensya na po kayo. Ma, wala pong kasalanan si Jumbo. Hindi niya alam kasi hindi ko po nasabi sa kanya. Ay kahit na! Akala ba nitong manliligaw mo ay makukuha niya ang loob ko porke may dala siyang bulaklak?
Pwes, diyan ka nagkakamali. Hindi mo ako madadala sa ganon. Naiintindihan mo? Ma, please naman tigilan niyo na si Jumbo. Sinasabi ko lang para matandaan niya. Nang hindi niya naulitin pa. Bakit kailangan yung sabihin kay Jumbo yan? Wala naman siyang ginawang masama sa inyo. Nagmagandang loob na nga siya na dalan kayo ng bulaklak, tapos ganyan pa kayo magsalita sa kanya? Aba bakit? Dapat ba maging mabait ako? Hindi nga ako masaya na makilala yung manliligaw mo. Ma! Sorry Jumbo ha, hindi naman ganyan si Mama Okay lang naman ako. Saka, karapatan naman ng mama mo na sabihin yung nararamdaman niya. Mabuti naman at nakakaintindi ka. Akala ko tulad mo ring maliit ang utak mo Hoy, aminin mo nga. Ginayuma mo ba tong anak ko? Hindi ko po ginayuma si Pilar. Sinungaling. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hoy lalaki, base sa tono ng pananalita ko at sa pakikitungo ko sa'yo, sana gets mo nang ayaw kita para sa anak ko. Ano na lang ang mangyayari kung magkatuluyan kayo? Ano pong ibig niyong sabihin, Ma? Paano kung pagtawanan kayo kasi pareho kayong maliit? Sa liit itong si Jumbo? Tingin ko may pagkaunano na to Ayoko mangyari na pagtawanan kayo, nak. Kaya wag ka na sa lalaking yan. Tiyak ako na marami ka pang makikilala. Kaya wag ka magsettle dito kay Jumbo. Ikaw, Jumbo, usapang matino. Layuan mo na ang anak ko. Naintindihan mo? Ilalagay mo lang siya sa matinding kahihiyan kapag nagpatuloy pa ang relasyon ninyo. Wala naman po ako masamang intensyon sa anak nyo. Mahal ko po si Pilar. Tigilan mo na nga ipagmamahal na yan. Sigurado ako na sa una ka lang magaling. Tapos hindi magtatagal, iiwan at sasaktan mo rin ang anak ko. Hindi po ako perpektong lalaki. Pero hindi ko magagawang saktan si Pilar. Sige nga, paano mo bubuhayin yung anak ko? Mukhang wala ka namang ipon. Saka palugi na rin naman yung sinasabi mong negosyo nyo. Baka lalong hindi mo mabigyan ng magandang buhay tong anak ko. Masyado naman po kayong advance mag-isip, Ma. Tsaka huwag niyo namang insultuhin ang negosyo ni na Jumbo. Marangal po yun tsaka napakasipag nila ng kaibigan niya. Hindi ko mamaliitin kung sikat yon at dinadagsa ng mga tao. Hindi ko nga kilala yung tindahan nila Nagsisikap po kami ng kaibigan ko na palaguin yung tindahan namin. Hindi po kami sumusuko kahit na may mga araw na matumal talaga yung benta. Gusto ko sanang humanga sa lakas ng loob mo. Pero di mo ba naiisip na baka kaya matumal ang benta ninyo kasi hindi naman talaga masarap yung tinitinda ninyo? Ma, sumusobra na kayo. Kapakanan mo lang ang iniisip ko. Nanay mo ko. Kaya normal sa akin na mag-alala sa'yo kung sakaling ito lang ang makakatuluyan mo. Wala kayong future na dalawa. At sigurado ako na gagawing katatawanan ng mga tao yung relasyon ninyo. Pag nagkatuluyan kayo nitong si Jumbo, malaki ang posibilidad na puro maliliit ang maging anak ninyo. Di pamilya na kayo ng mga bansot. Tapos ano? I-interviewin kayo ni Jessica Soho? Lalabas kayo sa TV na pamilya ng mga bansot? Kung anong iniisip niyo, Ma, hindi na kayo nahiya. Ikaw ang mahiya. Isipin mo ang kahihiyan na dadalhin mo sa pamilya natin sakaling magkatuluyan kayo niyan. Normal na lalaki ang pakasalan mo. Para may pag-asa na normal ang height ng mga apo ko at hindi mga bansot. Alam kong maliit na ako pero lalo pa akong nanliit pagkatapos ng pagkikita naming yon ng nanay ni Pilar. Hindi kasi gano'n ang inisyal na reaksyon na inaasahan ko kaya naman nasaktan ako ng husto. Bukod doon ay harap-harapan niya ring nilait ang pagkatao ko at ininsulto ang kabuhayan ko. Bagaman nandun si Pilar para sawayin ang nanay niya. Sa mga sinasabi nito sa akin ay hindi ako tanga para hindi maramdamang ayaw niya sa akin para sa anak niya, Papa Dudut. Kahit na sinabi kong kay Pilar na ayos lamang ako, ang totoo ay malungkot ako ng gabi na nagkahiwalay kami. Kahit nga noong nakasakay na ako sa motor ni Omar matapos niya akong sunduin kina Pilar, ay kapansin-pansin, Papa Dudut, ang pananahimik ko. Doon na ako inusisa ng tsismoso kong kaibigan at hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na ikwento sa kanya ang kabuuan ng nangyari sa pagkikita namin ni Aling Rosa. Kitang-kita ko na nagkulay hinog na kamatis. Sa pula ang mukha ni Omar dahil sa galit niya sa mga nalaman niyang yon
Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong nakapag-move on na ako sa nangyari sa unang pagkikita namin ni Aling Rosa, siya namang ngit-ngit pa rin sa galit ni Omar. Bilang best friend ko at para ko na ring kapatid ay hindi raw siya makakapayag na insultuhin ako ng nanay ni Pilar. Na-appreciate ko naman ang concern niya sa akin pero sinabihan ko siya na tigilan na ang pagsasalita ng kung ano-ano tungkol kay Aling Rosa dahil nanay pa rin ito ng babaeng mahal ko. Nakinig naman sa akin si Omar at sa kabilang banda ay nagpatuloy pa rin naman ang komunikasyon namin ni Pilar, Papa Dudut. Sa katunayan, dahil na rin siguro sa panlilibak sa akin ng nanay niya, ay mas lumalim lang ang feelings namin ni Pilar sa isa't isa. Hanggang sa isang araw ay sinorpresa niya ako ng matamis niyang oo sa date namin. Noong oras na yon ay hindi ko talaga napigilan ang sarili ko na humiyaw at magtatalon sa sobrang tuwa. Ang saya-saya ko na sa wakas ay girlfriend ko na ang babaeng mahal ko. Pero dahil alam namin na magiging issue sa mama niya ang pagiging magkasintahan namin, nagkasundo muna kaming ilihim ito at yun nga lang Papa Dudut. Ang pagtatago sa relasyon namin ay hindi rin po nagtagal. Ano ka mo? Nabuntis ka ng unanong yan? Hindi ka na ba talaga nag-iisip, Pilar? Nagmamahalan po kami ni Jumbo at nasa tamang edad na naman kami, Ma. Hindi namin inaasahan na ganito kabilis ako mabubuntis pero handa na kaming bumuo ng pamilya. Ano sinabi mo? Nahihibang ka na ba? Magpapaalam po ako sa inyo. Lilipat na po ako kay na Jumbo. Iiwan mo na ako para sumama sa bansot na yan? Nagmamahalan kami at magkakaanak na po kami. Kasalanan mo talaga to, Jumbo. Wala kang respeto. Nakuha mo pa talagang buntisin yung anak ko. Pasensya na po kayo. Pero nakahanda naman po akong panagutan si Pilar. Hindi ko po siya pababayaan. Lalo na yung magiging anak namin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Baka mapahamak yung anak ko pag magkasama na kayo. Wala pong mangyayaring masama kay Pilar. Aalagaan ko po siya at mamahalin. Diyan kayo magaling. Sasabihin ninyong aalagaan ninyo, mamahalin ninyo. Pero sa huli, iiwan nyo rin lang kaming mga babae. Ganyan na ganyan ang ginawa sa akin ng walang hiya kong mister. Kaya ayun, pinalayas ko. Binigay ko na dun sa kabit niya. Pagsama sila sa impyerno. Ma, hindi naman po lahat ng lalaki katulad ni Papa. Kaya hindi niyo po kailangang husgahan si Jumbo. Wala pa rin akong tiwala sa kanya. Galit din ako sa'yo. Kasi sa dinami-rami ng normal na lalaking may kursunada sa'yo, sa kanya ka pa nagpabuntis. Cum laude ka pa naman ng kolehiyo. Pero parang kinalawang niya ang kukote mo. Sumusobra na po kayo sa mga pinagsasabi niyo, Ma. Totoo at tama lahat ng mga sinabi ko. Hindi na po kasi gawain na nag-aalalang nanay ang mga ginagawa at sinasabi niyo sa akin eh. Masyado kayong galit na galit kay Jumbo. Wala naman siyang ginagawa sa inyo ah. Kung galit kayo kay Papa dahil sa pangangaliwa niya, sa kanya lang po kayo magalit. Huwag kayong mandamay ng ibang tao. Tsaka kung totoong concern kayo sa kapakanan ko, dapat may tiwala kayo sa mga desisyon ko. Maraming beses ko na pong sinabi sa inyo na mahal ko si Jumbo at may tiwala ako sa kanya. Napakabastos mo! Kung sagot-sagutin mo ako, parang hindi mo ako nanay ah! Sumasobra na po kasi kayo eh. Tsaka kayo po yung unang nambastos kay Jumbo. Pati ako dinamay nyo. Kung tawagin nyo siyang unano, parang wala kayong anak na maliit din. Kung totoong gusto nyo akong protektahan at kung talagang mahal ninyo ako, hindi kayo manlalait ng ibang tao dahil lang sa itsura nila. Kahit anong sabihin mo, hindi ako papayag na sumama ka sa bansot na yan! Hindi nyo po ako mapipigilan, Ma. Nasa tamang edad na ako magdesisyon para sa sarili ko. Ah, ganon? Talagang nagmamataas ka sa akin? Hala, sige! Tingnan natin kung hindi mo pagsisihan yung desisyon mong yan! Mas pagsisisihan ko kung mananatili ako sa pamamahay na to kasama kayo. Ibang tao na kayo, Ma. Hindi ko na kayo kilala. Punong-puno na kayo ng galit. Tara na, Jumbo. Umalis na tayo rito. Pilar, sandali. Hindi ka ba nabibigla sa mga desisyon mo? Sigurado ka ba talaga? Oo naman.
Siguradong sigurado ako. Masaya ako na pinili akong ipaglaban ni Pilar, pero malungkot kami dahil kailangan pa nilang magkasira ng nanay niya. Alam ko kasi kung gaano niya kamahal at nirerespeto si Aling Rosa. Pero sinigurado naman sa akin ni Pilar at buo ang desisyon niyang sumama sa akin, lalo pat magkakaanak na kami. Agad ko siyang sinama sa inuupahan naming apartment ni Omar, pero hindi nagtagal ay bumukod din kami. Nag-work from home si Pilar at mas lalo kong sinipagan sa negosyo. Gusto ko kasing makaipon ng sapat para sa panganganak ni Pilar at para na rin po sa pamilyang bubuuin namin. Kasabay ng pagsisikap ko sa pagtatrabaho, ang pareho naming dasal ni Pilar ay sana ay hindi magmana sa amin ang magiging anak namin. Lumipas nga ang 9 na buwan, ipinanganak via normal delivery ang baby boy namin na malusog at pinangalanan namin siyang Ezekiel. Nagtulungan kami ni Pilar sa pagtataguyod sa pamilya namin kahit na hindi pa rin nawala yung panlalait at pangmamata ng ibang tao dahil sa kalagayan namin. Madalas naming naririnig na dahil pareho kaming bansot ay matik na magiging bansot din ang mga anak namin. Hindi nagtagal ay nag-decide si Omar na mag-ibang bansa para doon magtrabaho at puntahan na rin ang girlfriend niya, kaya ibinigay na niya sa akin ang negosyo naming dalawa. Sa awa naman ng Panginoon ay mas napalago ko yon sa loob ng 3 taon. Sa kagustuhan kong mas mapaganda pa ang estado ng pamumuhay namin ni Pilar, nag-apply ako ng housing loan. Sa awa ng Diyos ay nakakuha ako ng pasok sa budget sa Santa Rosa, Laguna. Mabilis naman akong nakahanap ng maliit na pwesto sa negosyo ko malapit sa bahay na nilipatan namin. Papadudot na sundan pa ng isa pang healthy baby girl ang panganay namin. Pinangalanan naming Diana ang aming bunso at siya ang kumpleto sa simple at masaya naming pamilya. Grabe, Jumbo. Hindi pa rin ako makapaniwala na nakalipat na tayo sa bago nating bahay. Tapos, sakto pa kasi lumalaki na yung pamilya natin. Lahat ng ito nagbunga dahil sa pagsisikap at pagtutulungan natin. Sobrang saya ko, Pilar, kasi unti-unting natutupad ang mga pangarap natin. Pero sa totoo lang, ikaw lahat ito. Nahawa mo lang ako kaya tumatapang at lumalakas din yung loob ko. Bilang padre de pamilya, tungkulin ko na itaguyod kayo ng mga anak natin. Kayo ng mga anak natin yung inspirasyon ko. Kaya lalo ako nagsusumikap at nagpapatuloy sa buhay. Salamat kasi pinagkatiwalaan mo ako. Salamat din kasi hinayaan mo ako maging tatay sa mga anak natin. Akala ko hanggang sa paggawa ng pizza at pagluluto na lang ng pasta yung papel ko sa mundo eh. Mas lalo yung binigyan ng kahulugan yung buhay ko. Binigyan mo rin naman ng kahulugan yung buhay ko. Pinatunayan mo sa akin na merong lalaki na magmamahal sa akin ng totoo. Kahit na ganito lang ako. Ang baba kasi talaga ng kumpiyansa ko sa sarili. Kahit na maraming nanligaw sa akin kasi maganda raw ako. Pero hindi ko maramdaman yung sincerity ng mga nanliligaw sa akin. Pakiramdam ko na-challenge lang sila. Tapos katagalan paglalaroan lang nila ako. Kaya mas lalo kong na-appreciate yung sarili ko. Kasi araw-araw mong pinapaalala sa akin na mahalaga ako at kamahal-mahal. At hindi ako magsasawang ipaalala sa'yo kung gaano kita kamahal. Maswerte ako na nakilala kita, na dumating ka sa buhay ko. Kayo ng mga anak natin. Kaya ipinapangako ko, lalo ako magsisika para mabigyan kayo ng magandang buhay at maayos na kinabukasan. Hindi mo naman kailangan solohin lahat ng pagsisikap para sa pamilya natin. Kasama mo ko. Pangako ko rin na lagi kitang tutulungan at susuportahan bilang nanay ng mga anak mo. Hindi na lang bilang nanay ng mga anak natin. Kasi gusto na kita maging asawa, Pilar. Ha? Alam ko na pinag-usapan nating hindi muna tayo magpapakasal hanggat hindi ka pa nakakapanganak noon sa panganay natin. Pero naurong na lang ulit yung plano kasi nag-focus tayo sa negosyo nung umalis si Omar. Tapos sobrang naging busy mo rin sa trabaho mo. Kaya nga ngayon na kumpleto na. Kasi nandito na ang bunso natin at nakalipat na tayo dito sa sarili nating bahay. Naisip ko na baka pwede ko nang hingi ng kamay mo para maging misis ko.
nagpo-propose ka ba sa akin? Oo. Pumapayag ka ba maging asawa ko? Oo naman. Nasan mo na yung singsing? Ay, oo nga. Teka, alam ko nilagay ko yun sa bulsa ng pantalon ko eh. Teka ha, kunin ko lang. Eto. Ang ganda naman. Siyempre, matagal ko nang pinag-ipunan yan kasi pinaghahandaan ko tong araw na to. Saka gusto ko maging espesyal yung paglipat natin dito sa bahay natin. Kaya ngayon ko talaga pinlano na mag-propose sa'yo. Ikaw talaga, punong-puno ka ng sorpresa. Uulitin ko yung tanong ko ha. Oh, sige. Marami tayong pinagdaanan at nalagpasan na magkasama. At wala na akong mahihiling pa sa Diyos kundi makasama ka bilang asawa. Pilar, will you marry me? Yes, I will marry you. I love you so much, Jumbo. I love you so much, Pilar! Woo! Magiging asawa na kita! Papa Dudut, simple lang ang naging kasal namin ni Pilar pero kasama namin doon ang pinakamahalagang tao sa buhay namin. Ang lola ko na unti-unti ko na ring napapaayos ang bahay. Dumalo rin ang best friend kong si Omar na umuwi pa ng Pilipinas kasama ang pamilya niya para saksihan ang espesyal na araw namin ni Pilar. Sa side naman ni Pilar ay yung dalawa niyang nakakatandang kapatid na noong una pa lamang ay boto na sa akin at hindi rin naman pinalagpas yun ng nanay niyang si Aling Rosa. Unti-unti na-realize ni Aling Rosa na totoo ang pagmamahal ko sa anak niya at nakahanda akong gawin ang makakaya ko para mabigyan ng maginhawang buhay ang pamilya namin ni Pilar. At nakita niya yon kaya naman natanggap na niya ako. Nagkapatawaran na rin sila ng misis ko at napatawad ko na rin naman siya, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay masaya at pinagpapala ang pamilya namin ni Pilar. Ngayong lumalaki na ang mga anak namin ay hindi nakikita ng mga ito ng sinyales ng pagiging punggok o pagiging bansot. Nawa ay lumaki sila ng malusog at may normal na mga height. Hanggang ngayon ay tuloy ang negosyo kong pizza at pasta. Medyo mas lumakas siya kesa noong nasa Quezon City kami. Tuloy pa rin naming hinuhulugan ng misis ko ang kinuha naming bahay dito sa Laguna at pareho naming tinutupad ni Pilar ang pangako namin sa altar at sa harap ng Diyos na mamahalin namin ang isa't isa sa hirap at sa ginhawa, sa sakit at sa kalusugan, sa lungkot at sa ligaya ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang love story namin ni Pilar sa programa ninyong Barangay Love Stories. Pareho rin kasi kaming avid listener ng Barangay LS 97.1. Sana kahit paano ay may na-inspire kami ng mga kabarangay natin sa espesyal na kwento ng aming pag-ibig, buhay at pag-asa. Na kahit pinanganak kaming maliit, napakalaki naman ng pagmamahal na kaya naming ibigay. God bless po sa inyo and more power. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jumbo. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1